Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Huwebes, Abril 9, tuwing 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan 3.8 milyones pesos nga balor sa Shabuna kumpiska sa bypass operation sa Estancia. Sa iban pagid naton nga balita, grupo sa mga mangisda sa Guimaras naka-record sa 312,000 nga kita sa alaga sang pumpano sa bulig sang BFAR project. Visayas leg sang National Sepak Takraw tryouts para sa ASEF Under-19 Asian Championship hiwaton sa Pasig City. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD-NIR nakatag na sang cash relief assistance sa masobra 27,000 nga mga tricycle driver. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Release ang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance sa CRA sa masobra 27,000 nga mga tricycle driver ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Negros Island Region. Sa kabug-usan nga 34,974 nga target nga mahatagan sang CRA sa NIR, nakahatag na ang regional office sa 27,549 ka benepisyaryo as of April 8. Madumduman nga ginhiwat ang tagdaganay sa mga syudad sa Bacolod, Bago, Cadiz, Escalante, Himamaylan, Kabangkalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Talisay kag Victoria sa Negros Occidental. May giniot man nga payout sa Bai City, Bayawan City, Canlaon City, Dumaguete, Gihilgan City kag Tanhay City sa Negros Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nakatag sa masobra 40 milyones nga cash relief assistance sa mga tricycle drivers gikan sa Iloilo City, Pasig City, kag Rojas City. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakapanagtang na sa masobra sa 40 million pesos nga cash relief assistance sa CRA sa mga tricycle driver gikan sa Iloilo kag Capiz ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa ginhiwat nga payout sang Miyerkules, Abril 8. Sa datos ng DSWD6 sa masobra 8,400 nga benepisyaryo gikan sa Iloilo City, Pasig City kag Rojas City, may 8,021 na nga nakabaton sa kabug-usan nga 40,105,000 pesos. Sa mga nag-claim, 1,873 sa ila ang gikan sa Iloilo City, 2,433 sa Pasig City kag 3,715 sa Rojas City. Kada isa nagbaton sa tig 5,000 pesos nga CRA.
Gimpayag ni Teresa Feli Ligasti, Regional Information Officer sang DSWD6, nga ang mga wala nakabaton sang assistance sang Abril 8, may pagahiwaton ang DSWD6 nga special payout para sa ila. Ang pagpanagtag sang CRA kabayan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan assistance ang mga apektado ang palangabuhian sa tunga sa nagataas nga presyo sang gatong. So, kasi sa atin ng mga antig naman yan, no, we are coordinating with the local government units sa pag-schedule no, sa special payout para sa ila. Kaya sinari-sari man no, ang mga reasons really. So na ang may-ara nga mga wala nakabato, no? So may-ara nga mga kinahanglan na i-verify back to their LGU, may-ara nga emergency papers bigla, no? Hindi mga kadtos because na may mga merensiya sa ilang panimalay or may importante good na din kadtuan. But as of now, actually in Rojas City, no, padayon naman ang resignation, no? Sa mga wala nakabaton kahapon, and the rest, other cities, no, we are coordinating sa specific schedule kung paano kita maghihiwas ng special payout sa mga antin. Nabatian ang kabahing sampahayag ni Ligaste. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang fuel subsidy ang masobra sa 1,000 ka mga PUJ operators kag drivers sa giniwat nga distribusyon subong adlaw Abril 9. Kabahin sa pagpakita sang suporta sa transport sector, ang Iloilo City Government ang nanagtag sang balor 1,500 pesos nga fuel coupons sa mga benepisyaryo sa Barangay Quintin, Salas, Haro. Ang fuel coupon ang sarang nga magamit sa ila pagpatughong sa mga accredited gasoline station sa syudad. Una na nga natagan sa nagligad nga semana ang mga tricycle driver kag operators kabahin sa ayuda sa city government sa ginapangatubang nga krisis sa langis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 sang Iloilo Police Provincial Office ang 5 ka drug personality sa ginpatigan nga bypass sa Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia, Iloilo. Ang mga suspect ginkilala nga Sanday alias Kurt 20 anyos alias Jade 35 anyos alias Len 21 anyos alias Raf 42 anyos kag alias Charles 19 anyos. Nakumpiska sa operasyon ang 560 grams ng shabu nga may estimated standard drug price nga 3.8 million pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang pulis ang mga arestado kag magatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang isa ka high-value individual sa bypass operation sa banwas ng Santa Barbara, Iloilo. Ang suspect, yun kilalang si Elias Jenner, 44 anyos, residente sang Deca Home Subdivision, Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 77 grams ng shabu na may estimated standard drug price nga 523,600 pesos. Kapin 3 ka semana nga ginmonitor ang suspect kag natukiban nga ang illegal nga aktibidad sini nagakuha sang supply ang suspect sa Iloilo City kag nabaligya sa Santa Barbara kag kaiping nga mga lugar. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang pag-atubangon sang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Visayas legs ang National Sepak Takraw tryouts para sa ASTAF Under-19 Asian Championship hiwaton sa Pasig City. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hiwaton sa syudad sa Pasig ang Visayas Legs ang National Sepak Takraw tryouts para sa kalalakihan kag kababaihan sa palaabuton nga Abril 18. Ang kahiwatan kabahin sa selection process para sa mangintiglawas ang pungsod sa Asian Sepak Takraw Federation o kon ASTAF U19 Asian Sepak Takraw Championship 2026. Ang kahiwatan ang pangunahan sang Pilipinas Sepak Takraw Association. Ginalauman nga ginatos ka mga sepak takraw athletes sa Visayas ang magabuylog sa tryouts. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dugang livelihood kag skills training para sa PDLs kintanyag sa SELDA program sang Iloilo City Government. Detalye sang balita, Emmy Rose Sancho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpasang nagpas ang Iloilo City Government ang programa para sa persons deprived of liberty o PDLs na nagatuyo maghatag sang livelihood kag skills training.
Ang SELDA program o kung Skills, Entrepreneurship and Livelihood Development Activity sang Iloilo City Government gin-expand pa. Pinaagi sa pirmahanay sa tunga sang Iloilo City Government kag Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP sang Abril 6 sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, BJMP 6 Regional Director Chief Superintendent John Montero, kag Technical Institute of Iloilo City School Administrator Maria Mathilde Treñas. Halin sa 20 ka initial nga training courses nga ginalakipan sang jail pantry, reflexology, kag cosmetology na dugangan pa ini sang emergency medical response, food and beverage management, computer literacy, fashion and garments production, electronic servicing, kag iban pa. May araman sang business-related workshops kaangay sang financial literacy, kag entrepreneurship training, kag technical and vocational education and training courses, kaangay sang automotive servicing, construction painting, driving, electrical installation, plumbing, kag iban pa. Naglabot sa 136 ka PDLs ang nag-graduate sa programa sang Iloilo City Government nga SELDA. Kaupod ang TIIC kag iban pa nga pribado nga sektor halin 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apat ka panalgan nga school building gininargurahan sang Technical Institute of Iloilo City Molo Campus. Detalye sang balita, Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pinagurahan sang Iloilo City Government ang bago nga school building sang Technical Institute of Iloilo City TIIC Molo Campus sang Miyerkules. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaupod ang mga opisyal kag faculty sa eskwelahan ang ribbon cutting kag unveiling sang commemorative marker sang nasambit ka building. May ginhiwat man nga blessing nga ginpangunahan ni Reverend Father Gremar Lacson sang St. Anne Parish Molo. Sunod sa alkalde padayon ang lokal nga panguluhan sa pag-modernize kag pagpalapad sang TIIC. Agud madamo pa sang Ilonggos nga makagraduate kag mabuligan makapangita sang obra. Ginpayag niya nga madamo na sang graduates gikan sa TIIC nga karon nagaobra na sa nanintuhay nga industriya. Ang building nga may 4 ka panalgan, may elevator, kag 8 ka classroom sa gud mag-accommodate sa nagadamo nga estudyante sang eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo sang Kaluya Municipal Tourism Office nga ipaiway anay ang large-scale activity sang Tatusan Festival sini nga tuig. Ining kasunod sang ginapatuman nga energy conservation efforts bungod sang energy emergency sa pungsod. Sa pihag sang pagpaiway sang street dances kag sa mga major nga cultural gathering sa Kaluya, pahay sang opisina mangintiyo ni agud pilio ng mga essential services kag ang pagkinot sang enerhiya. Ngayong klaro naman sang Tourism Office nga magapadayon sa gyapon ang Mayor's Cup, National Jigging Competition kag ang Tatusan Duathlon nga gindisenyo para sa ulugo ng mga atleta kag ang fishing heritage sang Kaluya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nangin dinapit nga humalambal sa giniwat nga Iloilo Transport Cooperative Congress 2026 si LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Duspan sa ginpatigayon sa Provincial Cooperatives Development Office nga may tema Driving Forward Transport Cooperatives Towards Safe, Sustainable and Efficient Mobility. Sa iya mensahe ginpakigbahin ni Director Hiduspan ang importansya sa road safety o traffic discipline sa public transport. Agud mapasanyog ang serbisyo sang commuters, laki pa ng kampanya kontra colorum operations kag overloading violations. Pag sa kooperasyon, nagapati ang LTO nga malampuwasan sa transport sector ang mga pagpanghangkat bisan pa sa ginapangatubang nga fuel crisis sa ding kinahanglan ng pagbuylogan na isang ahensya kag kooperatiba para mapaumuad ang estado sa transport services. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapadayon ang pag-operate sang community kitchen sang Iloilo City Government sa Barangay Kalaparan, Arevalo kag Boulevard Molo agud maghatag sang libre nga pagkaon sa mga pumuluyo sa tunga sa nagapaday nga pagsaka sang produktong petrolyo. Sa karon naglabot na sa 300 ka individual gikan sa low-income families ang ginserbihan sang community kitchens. Gintagaan sang prioridad ang mga vulnerable sectors kaangay sang solo parent, persons with disability, senior citizen kag POJ drivers. Magalawig sang 5 ka adlaw ang community kitchen sa duha ka nasambit nga barangay kag liwat i-re-evaluate sang crisis management
Council. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madamo nga mga Ilonggo nagapangita sang ilagin halinan kag bilang sabat diri ginpasangkad sang Iloilo Provincial Library ang access sa family history. Pinaagi sa bago nga partnership sini sa Family Search. Kadungan sang selebrasyon sang Semana sang Iloilo ginlonsar sang Public Library ang iya sini nga partnership sa Family Search nga nagbukas sang madamo nga koleksyon sang digitized records kaya sang birth kag marriage certificate, baptismal records, kay iban pa nga historical document nga importante sa panalawsaw sang family lineage. So kay Ms. Alana Delgado sang Iloilo Provincial Library and Archives, hindi na lang akademiko ang interes sa genealogy, kundi personal naman para sa madamo nga mga Ilonggo. Halin sa nagakinahanglan sang dokumento para sa citizenship application, tubtob sa mga may luyag lamang nga makilalang ilang mga kanunuan. Giniwat sa Casa Real de Iloilo ang launching nga gintambungan ni Mr. Felvir Ordinario, Field Relations Manager sang Family Search. Sa karon ang may isa ka computer nga ginpain ang library para sa Family Search nga sarang ma-access sa mga nagagamit sang pasilidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-record sang 312,000 nga kita sa ilapina kauli nga pag-ani sa mga pompanong Igdarapdap Fisher Folks Association sa Nueva Valencia, Guimaras. Pagisabulig sang Aquaculture and Mariculture Expansion and Invigoration Project sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 6, ang grupo nakagawa sa masobra sa kakilo sang pompano. Ang mainigi na baliga sa biling nga 300 to 350 pesos depende sa kada kuon. Sa idalob sa nasambit nga proyekto sa BFAR, ang grupo nakabaton sa mga fingerlings pagkaon sang isda para sa ila initial cycle, kag 10-meter diameter high-density polyethylene cage agad suportahan ng ilang mariculture operations. Sa ikatatlo nga production cycle sang grupo, nakitaan sang BFAR ang mas nagbakod nga technical capacity kag kumpiyansa sang mga miyembro sa aquaculture bilang isa ka bugana nga palangabuyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabantayan sang DA BFAR NIR katuwang lokal nga panguluhan sa mga nabalita nga kaso sang food poisoning sa Cadiz City, Negros Occidental nga ginaangot sa pagkaon sang aloy o kung tulingan. Base sa mga inisyal nga report, ang mga sintomas nagasanto sa scromboid fish poisoning. Apang ginhatag sang ahensya nga hindi ini duna nga hilo sa isda kay nagakatabo lamang kundi mapabugnawan sang husdong isda halin sang paghulik. Tubtob makalabot sa merkado, patag pa sang ahensya ang mga aloy o kung tulingan kung mapabayan sa init. May kasara nga mag-produce ng mataas nga level sang histamine nga hindi madula bisan pa lutoon o kompretuhon gani liwat nga ginapahanumdom sang ahensya ang mga manugbaligya ang ipabilin nga preskang ilang mga isda kag sigurado nga yara sa chilled condition labi na gid subong nga tingga adlaw. Naghingyo man ang opisina sa mga manugbakal nga hindi na pagpadayonon ng pagkaon sang isda kon maindi na andan nga sabor nga daw metal o kun tuman kakahang o kun pait. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pinakauli nga bulletin sang DOST PHIVOLCS Abril 9, 12 ka volcanic earthquake ag isa ka volcanic tremor nga naglawig tubtob 43 minutos ang nabalhag sang bulkan Kanlaon. Samtang ang asupre nga ginpagawa sang bulkan sang Abril 8 yara sa 1524 ka tonelada sa gyapon nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:26 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Abril 9, tuig 2026. Inyang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo